Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon meron tayong pag-uusapan mula sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Alright, so eto nga mga kababayan, eto ang malupit na kasaysayan ng Panama Canal, malaking dagok sa China. Aalamin natin yan mga kababayan kung paano nga ba at bakit naging malaking dagok itong Panama Canal sa China. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin ito. Umpisahan na natin. Let's go! Pinoy Mystery Channel mga kababayan. Please don't forget to subscribe sa kanyang channel. Panama Canal, ang mahabang lagusan na hinukay sa bulubundukin ng bansang Panama. Nagdudugtong sa karagatan ng Atlantic at Pacific upang makatawid ang mga cargo ships. Libo-libong barko ang lumalarga dito kada buwan at bilyon-bilyon ang halaga ng pera na kinikita. Kamakailan lang lumabas sa balita na may peligro sa lagusan dahil nasa ilalim ito ng impluwensya ng mga komunistang inchik. Grabe, nakakuha na rin pala ng mga komunistang incheck yung Panama Canal, mga kababayan. Kung sinasabi nga dito na napakalaking parang ship dock, o dinadaanan ng malaking produkto ng buong mundo, o yung mga barko na dumadaan po dyan ay napakarami, nanganganib talaga yan dahil parang binabantayan ng mga Chinese, mga babae. Parang gano'n. Delikado talaga. Pero ang malabakal na kontrol ng China sa Panama ay biglang nalusaw na parang kandila sa tanghaling tapat. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo. Ibig sabihin, nalusaw sa tanghaling tapat, nawala, mga kababayan, alam naman natin, pagka yung kandila, di ba, natutunaw lang yan pagka sa init, pag sinindihan natin, di ba? Pero pagka yan, nilagay mo sa initan, natutunaw din yan dahil sa init. So parang ganun, nawawala yung kandila, bigla, pagka nabilad sa init o sa arawan, Kawawa ang China dito. Biglang naglaho. Naglaho, parang ganun. Nang tugon ng China sa paglapastangan sa kanila ng Panama at Amerika ay nakagigimbal. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Panama City. Naging laman ng balita ang malaking peligrong dulot ng mga inchik sa Panama Canal dahil ang bawat dulo ng lagusan ay may presensya ng mga komunista. Pinaniniwalaang sa panahon ng kagipitan ay maaaring isabotahin ng mga inchik ang pagtawid ng mga commercial ship doon at manmana ng mga barkong pandigma ng Amerika. Inihalin tulad ito sa naganap sa Red Sea, sa lagusan ng Mandab Strait. Ito yung makitid na tatawirin ng mga barko para makarating sa Red Sea at makalusot sa Suez Canal papuntang Europa. Pero ang kanang bahagi ng Mandab Strait ay hawak ng mga Houthi dahil malapit ito sa kanilang pampang. Kung maaalala noong umatake ang Israel sa Gaza, inatake din ng mga rebeldeng Houthi ang mga cargo ships para hindi makatawid. Ilan sa ikinababahala ng mga Amerikano base sa France 24 noon lang 3 ng Pebrero 2025 ay ang kumpanyang CK Hutchison na pagmamayari ng isang samahan mula Hong Kong at ito ang nagpapalakad sa mga Panama ports. Yung isa sa papasok mula Atlantic Ocean at yung isa palabas ng Pacific. Bahagi ng Belt and Road Initiative ng China kung saan tutulong ang mga inchik sa pagtayo ng mga daungan at iba pang gusali sa mga bansang kasosyo nila sa import at export.
Pero Ito yung sinasabi nating mapanlin lang talaga yung mga ginagawa ng China, no? So lahat ng mga posibleng pwede nilang kontrolin, no, makikita mo ang bansang China, no? Talagang madiskarte at magaling, no? Mag-isip etong mga Chinese na to, di ba? Lahat ng makakalamang sila, no, gagawin nila. hindi ito libre. Ito ay utang sa China. At ang problema ay, Utang kung na hindi naman. makabayad ang bansa, kukumpiskahin ng mga komunista ang lugar at sila ang magpapalakad. Yun ang Bagamat walang problema sa utang ang Panama, ang peligro ay pinatatakbo na ng mga komunista ang mga daungan sa magkabilang dulo. Kaila sa marami na ang gumawa ng Panama Canal ay mga Amerikano. Kaya hindi nila gusto ang impluensya ng mga Inchik doon. Ganon din naman ang mga Inchik. Hindi sila papayag na mapaalis sa Panama. Kung magkakaganon, ang kanilang tugon ay kagigimbal ng buong mundo. Kung interesado kang malaman ng malupit na kasaysayan ng Panama Canal, nararapat lang na bumalik sa taong 1880. Mga panahong malapit nang matapos ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ninais ng bansang Pransya na palawakin ang kanilang kalakal papuntang North America. Mapapansin sa mapa na mahaba ang ruta mula Europa papunta sa itaas ng Amerika at kaliwang South America. ikotin, no? Pero kung mapapaigsi ang biyahe, mas mainam ito sa kalakalan. Dito na pag-isipan ng mga Pranses na gumawa ng shortcut sa bansang Panama. Pero kailangan ay humukay ng daanan sa pinakamakitin na lugar ng bansa, sa itaas ng Panama City. Taong 1880 nang ang plano ay naisagawa. At 1881 dumating ang mga arkitekto, planners at enhinyero kasama ng daang-daang mga manggagawa sa Panama. So, ibig sabihin, mga kababayan, wala itong Panama Canal na to dati, no? So, parang ginawa lang talaga, no, ng mga nandoon, no, para magamit nga po siya. Ang huhukayin ay may haba na sobra sa 80 kilometro. Wow, haba Mula sa nun, Balboa sa ibaba, dire-diretso sa siyudad ng Colon sa itaas. Isa ito sa pinakamalaking proyekto sa buong mundo, pero hindi nga lang natapos. Sa makatuwid, sa simula pa lamang ay pinutakti na ito ng problema. Halos linggo-linggo ay may mga landslide at dahil sa makapal na kagubatan, libo-libo ang nagkasakit ng malaria at yellow fever. Ayon sa artikulong Special Wonders of Panama Canal ng National Library of Medicine, matapos ang proyekto, may mga 22,000 katao ang namatay kung hindi natabunan ng gumuhong lupa dami. ay dahil sa paglaganap ng nakahawak sakit. Taong 1890, tuluyan ang naabandona ang proyekto. Ilang taon makalipas ang pag-alis ng mga Espanyol at sa kasagsagan ng Phil-Am War sa Pilipinas, nabaling muli sa isipan ang paggawa ng ruta sa Panama. Ngayon, mga Amerikano naman ang nagplano. Pero hindi katulad ng ginawa ng Prussia noong una. Kung pagmamasdan ng mga bulubundukin doon, hindi talaga kakayanin na hukayin ang lahat ng ito sa haba na higit pa sa 80 kilometro. At kahit anong galing pa nila, napagtanto ng mga kano na ito ay imposible. Taong 1902, nabuo ang plano na tapyasin lamang ang tuktok ng mga bundok upang mapatag at hindi nahukayin sa pinakaibaba. Ipapantay lang nila sa ilog ng Gatun ang kanal at dito na rin patatawirin yung mga barko. Huhukayin lang ay yung mga magkabilang lagusan. 15 kilometro ang haba at tinawag nilang Culebre Cut. Kahit mataas pa ito sa karagatan, ang pag-iisipan na lamang ay paano itatawid ang mga barko. 1904, nagsimula silang maghukay malapit sa lawa ng Gatun. Binarahan ito para hindi bumabaw ang tubig. Diyan sila tatawid kaya kailangan ay malalim. Pero maraming problema ang kanilang hinarap. Nandyan pa rin ang mga landslide at sakit na malaria. Makaraan ng ilang buwan at milyon-milyon na ang nagastos. Pero wala pa rin magandang resulta.
Pagpasok ng 1906, nagbago sila ng plano at inestimang baka umabot pa ng $150 million ang gagastusin. Grabe, ang laki na nun Gayon yung pa panahon man, na yun. napakahirap tapusin ng proyekto. Sa huli, nag-resign ang punong enhinyero na si John Frank Stevens. Taong 1907, dumating si George Washington Gorgas, isang Army engineer, at siya ang nagpatuloy sa paghuhukay. Maganda ang resulta ng trabaho. Sa loob ng ilang taon, 3 mga higanting gates na pipigil sa tubig ang naipatayo. 3 sa Balboa at 3 sa probinsya ng Colon. Kailangan ng mga gates dahil mataas ang Panama Canal. Ito yung mga bubuksan at isasara para hindi makatakas ang tubig mula sa lawa ng Gatun. Taong 1913, natapos ang proyekto. At sa sumunod na taon, ang unang barko ay nakatawid sa Panama Canal. Pagpasok ng mga barko sa unang gate, itataas ang tubig kapantay ng nasa pangalawang gate. Kapag pantay na, bubuksan yung pangalawang gate at papasok ang barko sa pangatlong gate. Isasara naman yung pangalawa para hindi makatakas ang tubig. Sa loob ng ikatlong gate, itataas doon ng tubig kapantay naman ng nasa loob ng mismong Panama Canal sa lawa ng Gatun. Sa kabilang dulo palabas, ganun din ang proseso. Grabe yung ginawa nila na proseso na yan, mga babayan, no? So yung barko, pagka nga naman na binuksan yung gate na to, papasok yung tubig. No, so magle-level yung tubig, aangat yun, yung barko aangat na rin, makakatagos na, di ba? So hanggang sa ganun yung proseso, dire-diretso siya. Pagdating sa Gatun Lake, no, isasara uli yung gate, bubuksan uli, bababa yung barko dito, tapos isasara uli, ibubuksan uli yung isang gate para makababa siya doon, di ba? Grabe, ang galing nung pagkaagawa nito. Sa kabilang dulo palabas, ganun din ang proseso. Sa unang gate kung saan kapantay ng tubig sa kanal, ibababa ang tubig kapantay ng nasa pangalawang gate hanggang umabot sa pangatlong gate at ipapantay ito sa tubig ng karagatan. May mga tubig na nakakawala pero sa loob ng maraming taon bihirang bumaba yung nasa kanal dahil madalas ang ulan sa Panama. So nasasalo pa rin siya. Ilang oras ang biyahe sa magkabilang dulo at bawal sa gabi. Kaya yung mga hinahapon ay kailangan maghintay ng kinabukasan bago makapasok. Pinapatay ang motor ng barko bago pumasok dahil makitid at delikado. Gumagamit sila ng maliliit na mga tugboats sa likod at harap na panggabay. May panggabay din sa magkabilang tabi para hindi mabundol ang mga dingding. Ang Panama Canal ay kinikilala bilang isa sa 7 wonders of the engineering world noon. Pero hanggang ngayon, ito ay kinamamangha ng buong mundo. Umabot sa mga $370 milyong ang nagastos ng mga kano at mga 5,000 manggagawa ang namatay sa proyekto. Pero ang engineering marvel ay naging sagisag sa kakayahan ng taong magsagawa ng imposible. Paglipas ng maraming dekada, mga taong 1960s, papangit ng papangit ang tingin ng mga bansa sa Amerika dahil sa kanilang paghawak sa kanal na nasa bansang Panama. Pagsapit ng 1970s, habang mainit ang Vietnam War at martial law sa Pilipinas, maraming protesta ang inilunsad sa Amerika laban sa pamahalaan hinggil sa kolonyalismo. Isa sa pinoprotesta ay ang Panama Canal. Kaya taong 1977, napilitang ipamahala ito sa Panama, pero sa ilang kondisyon. Ayon sa United States Department of State, nilagdaan ng presidenteng si Jimmy Carter at pinuno ng gobyerno sa Panama na si Omar Torrijos ang Panama Canal Treaty at ang Neutrality Treaty. Sinabi na kalakip sa kasunduan na bibitawan ng Amerika ang kontrol sa kanal pagdating ng taong 2000. Yun. Kaya yun naman yung kinuwang pagkakataon ng China, no? Para sila naman yung makahawak ng control diyan po sa Panama, no? Panama Canal na yan. Imagine ninyo, no? Talagang inantay nila yung pagkakataon na yun para mahawakan itong isang napaka-importanteng lagusan na to, mga kababayan, no? Bukod dito, kasama sa kasunduan noong 1977 ay ang garantiya na mananatiling neutral ang kalakal sa Panama Canal. Dito nang himasok ang mga komunista. Yun. Taong 2016 sinabi sa Global Trade
na nag-invest ang China sa bagong container terminal sa Panama. Napakalaking proyekto nito para sa bansa. Grabe. Sinabi pa na magtatayo din ng mga inchik ng liquefied natural gas at iba pang pasilidad. Grabe, no? Ang galing nila manlinlang, mga kababayan. Ganon katindi mag-isip etong mga Chinese na to na pagdating nga naman ng panahon, sila na yung makikinabang. 'Di ba? Ganon sila kagaling manlinlang ng mga tao, ng mga bansa. 'Di ba? Ayon sa ulat, ito ang unang investment ng Beijing sa Panama. Sa The Trumpet, inulat noon ding taong 2016 na binili ng mga inchik ang pinakamalaking port sa Panama Canal. Diba? Ayan na. Buwan ng Mayo nang napunta sa kontrol ng Land Bridge Group ang Margarita Island Port na nasa itaas na banda ng Lagusan. Ayan na. Ayon sa Strategic no nakakuha nila nasa taas na banda ng Lagusan. So kahit nandun ka sa baba, hindi ka pa rin makakatagos kasi nasa taas yung hawak nilang area. 'Di ba? So ganun sila kagaling, no? Ganun sila kagaling dumiskarte, mag-strategize para makapanlamang sila. Global Construction Review, gumastos sa mga inchik ng $1 bilyong. Ang tanong, malinis pa yung pera? Pakapeke. Sa sumunod na taong 2017, binalita sa South China Morning Post na sinimula ng isang firm mula rin sa China ang proyekto sa Panama Port matapos maibalik ang relasyon ng dalawang bansa at iniwan ng Panama ang Taiwan. Ayon sa Universidad ng Nevada, napalakas ng palakas ang presensya ng China sa Panama Canal. Binanggit na taong 2017, itinaguyod ng pamahalaan ang relasyon nito sa China at tuluyan ang iniwan ang Taiwan. Yun na. Ilan lamang ito sa proyekto at mga port na kontrolado ng mga inchik. Ganun pa man, mga negosyo lang ng China ang nandoon at walang kinalaman sa mga komunista. Ibig sabihin, walang peligro. Hanggang ibinalita sa Ministry of Foreign Affairs ng China noong taong 2018 ang pagbisita ng pinuno ng mga komunista sa Panama Canal na si Xi Jinping. Kaila sa marami na ayon sa batas ng China sa kanilang intelligence law, sinabi na all organizations and citizens shall support, assist, and cooperate with national intelligence efforts in accordance with law and shall protect national intelligence work secrets they are aware of. Ibig sabihin, lahat ng Chinese citizen, pati mga kumpanya mula sa China, ay maaaring kumuha ng mga maseselang impormasyon sa iba't ibang bansa. Sa madaling sabi, pwede silang mag-espiya. Ito ang kinababahala ng Amerika na sa dami ng mga kumpanyang hawak ng mga komunista sa Panama Canal, mabigat ang impluwensya nito. Sa katunayan, iniwan na nga ng Panama ang Taiwan. Patunay na hindi na ito neutral, katulad ng napagkasunduan sa Panama Canal Treaty at Neutrality Treaty noong 1977. Tinalikuran yung Taiwan. Ang pag-iwan ng Panama sa Taiwan, kapalit ng mga investment mula sa China, ay malaking ebidensya na hindi na ito tumutupad sa kanilang treaty at maaaring maging sanhi ng pagka-void o kawalan ng bisa ng kasunduan. Bukod dyan, ayon sa batas ng mga inchik, pwedeng gamitin ng mga port na mag-espiya sa mga barkong panggera ng Amerika na tumatawid ng Panama Canal. Tama. At ang masaklapay, maaaring isabutan ng mga komunista ang kanal kung mayroong gera. Tama, kasi napaakitid nun at saka yun yung daan, pinakamabilis na daan, di ba? So kung hawak nila yung Panama Canal at doon dumadaan yung mga barko ng Amerikano, no, pwede nilang pasabugin yun doon, no? Bagay i-ambush nila yun doon sa area na yun. So delikado pa rin, di ba? Mga peligrong nakikita ng Amerika. Kaya noong ikalawa ng Pebrero taong 2025, sinabi sa CNN na nagbanta si Trump na kukuhanin muli nito ang Panama Canal o kung hindi, may malaking mangyayari. Ang banta ay hindi naman ininda ng China dahil alam nilang kapit nila ang Panama. Siyempre malakas ang loob ng mga komunista dahil ilang dekada na nila kontrolado ang dalawang dulo ng Panama Canal. At alam nilang walang kakalaban sa kanila. Biruin mo, sila ang may pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo. Siguradong luluhod ang Panama sa kanila at ang banta ni Trump ay isa lamang banta
na dapat ay pagtawanan. Hanggang noong 3 ng Pebrero, ilang araw lang ang nagdaan matapos ang pagbanta ng Amerika, sinabi sa The Telegraph na hihiwalay na ang Panama sa proyekto ng China na Belt and Road Initiative. Ibinalita rin ito sa Economic Times na hindi na ire-renew ng Panama ang Belt and Road Initiative ng China ayon sa presidente ng bansa. Kaya marami ang umaasa na tutugon ang China dito. Sinabi sa Offshore Energy na tatapusin na ng Panama ang kanilang kasunduan sa Belt and Road Initiative ng mga inchik. Bukod sa patatalsikin ng mga komunista sa Panama, sinabi sa Financial Post na libre na ang Amerika sa pagtawid ng kanilang mga pandigmang barko sa kanal. Pero hindi lahat ay sumang-ayon sa ginawa ng Panama. Dahil merong mga protesta kamakailan lang, walang duda na nag-aalburoto din ng mga komunista. At naging gulat talaga ang ginawa ng Panama sa mga inchik. Kaya merong umaasa na gegerahin ng China ang Panama at Amerika dahil sa pag-alipusta sa kanila. Biruin mo, sinong bansa ang may lakas loob na umalma sa mga inchik? At heto na nga, ang tugon ng mga komunista ay wala. Anong aral ang mapupulot dito? Tahimik na. Katulad ng kasaysayan ng Panama Canal kung saan libo-libo ang pumanaw at bilyones ang ginasto sa paggawa, nakamamangha ang mga naganap kamakailan lamang. Katulad ng paghiwalay nito sa impluwensya ng mga komunista, bagamat hindi inaasahan ang nangyari, nagdesisyon na ang pamahalaan ng Panama. Hindi makapaniwala ang China na merong mga bansang kayang pumontra sa kanila at hanggang ngayon ay walang sagot ang mga inchik hinggil dito. Kumbaga, na-shock talaga sila at hindi mawari ang sinapit. Ito yung kasabihang kunwaring matapang sa salita pero duwag naman sa gawa. Tama. Buksan mo ang iyong isip. Yan na nga, mga kababayan, no? Yung sinasabi natin, wala silang magagawa kasi puro forma lang yung China. At takot din naman kasi talaga sila, no? Sa malaking gera, malaking digmaan dahil maapektuhan din talaga sila, no? Baga, yung ginagawa ng China ngayon is puro puro pananakot lang, paninindak, pangbubuli lang, no? Okay, so kayo anong masasabi ninyo, no, dito sa video na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng patuloy na suporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe kay Pinoy Mystery Channel. Nandiyan po sa ibaba yung link ng kanyang channel. Alright? So kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and health.